Welcome to Donmar TV News Channel. Tandaan natin, ang bayanihan, ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat pinagyayabang. Yaon. At panahon ng pandemya, tigilan na natin ang pagsisisi sa gobyerno. Sabihin na lang natin kung ano pa ang kinakailangan gawin. Para naman ginagawa natin, political agenda natin, sobra-sobra na. Di ba kayo nahihiyan yan? Oo nga. Na pinupoliticize nyo ang isang bagay na wala naman may gusto mangyari. Yan po ang akin Parang, bakit pa natin pinapalaki ang kakulangan ng gobyerno? Alam naman natin na mahirap humarap sa isang pandemya. May mga limitasyon talaga tayo. Bansa na hindi pinakaman na bansa, may kakulangan tayo sa mga salapi na kailangan gugulin upang matulungan ang lahat ng tao. Laging kukulangin ang tulong ng gobyerno. Hindi ito sobra, lagi po itong kulang. Pero kung ang agenda natin ay politika, sige, punahin nyo ng punahin. Pero alamin natin na ang agenda ito ay talagang pamumulitika upang sirain lang ang gobyerno. Dapat sa panahon ng pandemya, tigilan muna natin ito, di ba? Yan po ang aking concern, Mr. Chairman. Sana po, health protocol lang ating observe. Maganda yung sinabi ni Congressman Remulla. Kung ikaw itutulong, wag nang masyadong epal. Wag na masyadong, alam mo yun, social media pa. Obvious masyadong pinupolitika. Tapos biglang babanat ka pa sa gobyerno. Sasabihin mo, nagugutom ang tao, kaya kami na lang magtutulong-tulungan. Doon pa lang, alam mo nang sabit kaagad yung sinasabi nitong mga community pantry. Alam mo na kaagad na ang motibo nila ay hindi tumulong. Ang motibo nila, siraan ang gobyerno. Yan ang sinasabi ni Congressman Remulla. Kaya sana itong mga community pantry na ito na nais manira ng gobyerno, siraan ng gobyerno, banatan ng gobyerno, to the point na hindi nila iniisip yung tamang protocol, mahiya naman ho kayo sa sarili ninyo. Mahiya naman ho kayo. Kasi hindi ho maganda yung ginagawa ninyong ganyan, ha? Ito, yung barahan naman nilang dalawa ang panoorin natin. Maganda ito Mr. Chairman, Mr. Chairman, hindi pa po ako tapos dun sa aking mga katanungan. Okay. Sasagutin ko lang sa human rights, Mr. Chairman. Okay, before Kong Sara. Ay, salamat naman. Eredar Boxing TV. Party people in the house, banat by para sa Bayern. Salamat. Ay, grabe. Akala nyo mga taga-Amerika lang sa kalam, tsaka taga-Japan, ha? Pati ho si isang taga-Pilipinas, si Eredar Boxing TV. Palakpakan. Maraming salamat. Yan ang first commercial natin pagkatapos nito, ha? Tapusin lang natin ito. Yung sasagutin lang ni Deputy Majority Leader Remulla yung sa human rights. Then I'll go back to Kong Sara. Well, ano yan we have freedom. We have freedoms that we treasure. Freedom of expression, freedom of assembly, all of these guaranteed freedoms. But there's no freedom to destroy government and no freedom to kill people. Kaya yun naman ang trabaho ng gobyerno, pagkakalaban ng lipunan, nalabanan talaga. So if you really want to go on the other side of the road, then you give up many rights. That's it. Pagka talagang gusto mong labanan ng gobyerno at gusto mong patalsikin ang mga tao dyan at ibagsak ang gobyerno, you have to suffer the consequence also when you enter a rebellion. Rebellion is a crime. When you commit a crime, meron talagang price to pay for that. So let's call a spade a spade. Kung kalaban ka ng lipunan, kalaban ka ng lipunan. That's it. Ano ba bang gusto nyo mangyari? You have your cake and eat it too? Hindi naman ng buhay Kung gusto mong labanan ng ang Armed Forces of the Philippines, then be at war. But you suffer the consequence. Lahat naman tao tinatabla ng bala, di ba? Yes, Mr. Thank you very much. May I reply, Mr. Chair? We are not against government. What we are only saying is allow our citizens to exercise. The mere, yung pagpuna po lang sa gobyerno ay hindi naman po dapat i-interpret yan na against ka ng gobyerno. It's actually a reminder. Mr. Chair, may just finish? It's just a reminder lang po. We'll just finish, allow si Chair to state. Ang sinasabi po namin, ang posisyon po namin dyan, it's actually a reminder kung pero tayo po ay napupuna, it's just a reminder of our responsibilities. It's just that. Tapos na po. But ibang usapin po if yung sinasabi po ninyo na mag-aalsa sa gobyerno, ibang usapan po yan. Ibang usapan talaga.
Mr. Chair, may I also say something? Before Yusek Katura, Noy, patapusin ko lang si Sara, si Kong okay. Sara. Yes, Kong Sara. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Opo, yung mga critical na mga statement demanding accountability on the government pandemic response and the building of the recovery plan are all part of a protected speech guaranteed by the Bill of Rights. Wala pong illegal dito at hindi po ito maaaring pakialaman ng PNP, ng AFP, ng ating law enforcement agencies. Tama naman po si Deputy Majority Leader Remulla. No, rebellion is a crime at wala naman pong tututol dyan. No? Pero ang atin pong sinasabi dito, bakit po natin dinidikit yung pagpatay sa mga tao na kaugnay ng rebellion doon sa mga community pantry? Pero aiding and abetting a rebellion is a crime hindi also. Hindi po ito pumapatay. No? In fact, it is saving lives. No? Yung emergency... Aiding and abetting rebellion is also a crime. Yung pagpapatuloy nito ay talaga pong sobrang nakakaligtas pa ng buhay. At yung mismong pagtawag ng pananagutan, hindi ba dapat i-take yun ng government bilang a welcome, na challenge, na gawin niya yung trabaho niya na to really intervene, to save lives, protect the health and well-being of the people. Hindi niyo po pwedeng sabihin na porket sumusuporta sa community pantry ay sumusuporta rin sa rebellion. Kasi parang ganun po yung inyong pinaparating dito. Gusto mo i-connect namin? I-connect ko sa'yo. Kung gusto mo, i-connect ko. Oh. Ano po sinasabi niyo? Hindi naman siguro ganun po, Sara. Hindi nga nag-iibig sabihin yon na pag tumutulong sa community pantry, ay rebellion, tumutulong sa rebellion. Pero may mga tao na may ibang adikain na nariyan sa community pantry na meron talagang koneksyon sa pagpapagbagsak ng gobyerno. Aiding and abetting a rebellion is a crime in itself also. Sana maintindihan natin yan. I have nothing against helping community pantries. I help community pantries. Pero pag tumutulong ka sa rebellion, you have to suffer for the consequence. Yun lang naman yun di ba? Actually, sa totoo lang dapat nga kinwestiyon dito yung ginagawang fundraising nitong community pantry. Yan ang problema kasi. May fundraising sila, nakita nyo? Ang laki nung nakuha nilang pera doon sa fundraising na yon. Saan napunta yon? Napunta ba talaga yon sa community pantry? O napunta yon sa iba? Kanino nila isinuporta yon? Yun ang tanong doon Ginamit lang nila, yun ang sinasabi nga nito, sinasabi nila Remulla. Merong iilang mga Pilipino na ginagamit yung community pantry na front. Paano? Una, may mga pirmahang nagaganap. Pangalawa, propagandang sinasabi naghihirap ang Pilipinas at walang ginagawa ang gobyerno. Pangatlo, merong fundraising na nagaganap. Saan napunta yun? Diba? Yan dapat ang binubusisi diyan sa... Mag-congressman na nga lang ako. Mag-congressman na ako! Takbo na nga ako next year! Ay, October na pala yun. Hindi pa pala ako... Wag na nga. Yes, ayan nga yung ating naging suliranin dito, Mr. Chair. No? Pag in-accept na natin yung ganyan baseless accusations, meron po kayong mga ganyang accusations, dalhin po natin sa korte. Hindi yung nakikita natin in social media, sa mga public statements na merong siguro kung Sara, accusations na ganito, just to put this briefing into the proper perspective, i-avoid na muna natin yung palitan ng sagutan. Let's concentrate on the issue at hand. Total may mga clarifications na ginawa. Yung ating mga uniform personnel in DSWD will submit kung ano yung mga nagawa nila. And what's important is to be able to improve yung ating response and understanding of each other's action. Yes, indeed, Chair Bong, kasi hindi rin po natin papayagan that the Human Rights Committee would be a venue for red tagging and for such. Hindi naman. In fact, we have clarified that. That's why
we call this hearing so that everyone would be made aware of the issues which are being raised against each other, and how we could proceed with clarity, considering yun nga, both sides have reasons eh. And of course, yan yung gusto natin ayusin. Ayan. Ito maganda yung paliwanag nito ni yung sa USEC. Itong USEC nito. Tungkol dito sa community panty na ito, ha? Ito. Una po sa lahat ganito, tama po kayo, kinikilala natin na yung community pantry ay nagkaroon siya ng pag-i-inspire, no, sa ibang mga communities. Tama po 'yan. Wala pong masama diyan. In fact, sinasabi nga natin dito, napakaganda na nakapag-inspire siya ng ibang mga tao na walang ibang motibasyon kundi ma-inspire lamang dahil sa kanilang personal kindness and generosity. But many of them also do not know ang pinanggalingan, no, kung saan nanggaling itong one community pantry ito. By the way, I would like to refute po yung sinabi ni Congressman Fortun na walang publication, kasi po sa totoo lang meron po nakita tayong mga picture sa media, sa social media, nakataas kamao pa yung si Patricia noon. Alam niyo po, gusto natin balikan. Alam niyo, ito pong ginagawa natin dito. Kaya nga palagi ina-emphasize ko dito, decisions of government are not made in a vacuum. Tayo po ay nakikinig. Kagaya po ng Kongreso, kayo po ay nakikinig sa sentimento ng mga tao. Pag kayo po gumagawa ng batas, pinaparinggan nyo niya because nothing about them without them. Ganon din po, no? Nung pumunta yung mga kapulisan doon, nagka-question, ito po ay pag-respond sa reklamo ng mga tao na bakit daw sila ay pinapapirma. Yun po ay sabi na. Ito po ay Josephine ADFFCIHHK. Maraming salamat po. Thank you. Pwede pong ito ma-confirm ito ng ating mga kapulisan dito. Meron daw pong petition signing na kinokondena ang ating pamahalaan. So ito po yung ginagawa ng isang grupo. Tama po 'yan. These are the inside stories na nangyayari sa isa. Ayan, magandang comment itong isa. Community pantry is not the issue. The issue is using the community pantry sa pansariling interest against the government. Katulad mo, Elago, ba't di kaya na maintindihan? Hindi po natin alam kung anong nangyayari sa ibang grupo. At sigurado po ako, hindi ko alam kung anong nangyayari sa pangkalahatan. No? May sinabi po kanina si General Caranogan na it does be able to inspire around 46, no? And other areas all over the country. Pero nga, sa totoo lang, may nakuha po ako na sinasabi ng isang evangelical group, it was able to inspire about 400 others. No? Kaya although sinasabi nga nung mga pastor doon, mabuti nga hindi ka pareho ito nung nag-umpisa. So tama po 'yan. May halaga po yung ginawa nila doon and we recognize them. Sabi ni Ronnie Guerrero, takbo ka na, boss. Wag ho ako. Sabi ko sa inyo, pag ako tumakbo at nanalo, babastusin ko yung mga yan sa kamera. Hindi wala akong biro kasi meron na ako immunity. Pwede ko nang banatan yan di ba? Talagang pag kalagitnaan ng hearing, babanatan ko yan. Ako sabi ko sa inyo, kaya wag niyo ako iboboto dyan, bababuhin ko yung mga yan. Ito nga, ngayon pa lang, medyo iba na. Bunganga ako pag naging congressman pa ako. Wag na! We recognize it. But when the people started complaining, the government has to respond. Kasi po, pag binabaliwala natin dito, alam naman po nito ni Congressman Suntay, pag hindi po tayo makinig sa sinasabi ng gobyerno, sinasabi ng mga tao, lalong-lalo na pa ito may kinalaman sa ating peace and security, we are actually po committing violations of human rights because we are actually disregarding the right of people to live in a society that is peaceful. So ini-equate po nila yan naitutuhog-tuhog na lang kasi marami pong nauna na dyan. Sinasabi na nila na itong grupong ito ay sila ay kasabat ng itong ganitong grupo. So natutuhog-tuhog na po ng mga tao. So sila na provide ng information sa atin. So we need to respond to that if only to address the people's right, no, to seek for peace, to seek for development. So ito po yun. Doon po ang pinapanggalingan natin. Doon sa tanong ni Congressman Fortun, kung may alam po ba ako kung yung ibang grupo ba na sumunod dun sa grupo ni Patricia noon ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-media hype, magkaroon ng hindi ko po alam. Most likely sasabihin ko po, hindi po nagkaroon ng ganun. But it would only take one example
to really blow it to sky high. No? And it has happened. Ngayon po, I would dare say, mag-open po kayo ng Google, hanapin niyo po community pantry in the Philippines. Chances are, it will be reports on the Philippines' alleged incompetence and ineptitude to address poverty, food security in the midst of the pandemic. Hindi man lang na po napapalabas na Filipinos. Meron po ako nakita, pero in passing lamang. No? Parang pa-start lamang sinabi ni people coming together, sharing their spirit and kindness. However, there's a sudden twist on the report. This is a response to the ineptitude and incompetence of the Philippine government to rise in response to the people's needs in these difficult times. Ito po yung nangyayari. Kaya sana po nasagot ko po, Congressman Lo, ang aking yung pong concern. Mr. Chair, last na sorry po, hindi ko po ito pwedeng palagpas. Huwag kang makagiti-ngiti, akala mo makakagandahan mo. Si Ilago makangiti, akala mo nakakaloko May last na yan, Dong Sara. Yung, last mo na yan. Sana pala nandyan ako, sasabihin ko, last mo na yan ha. Kitang di sumusunod po kasi ng NTF-ELCAC. Opo. Yung pag-uugnay po kasi ng NTF-ELCAC kay yung pagsasabi po ng NTF-ELCAC na inimbestigahan nila o marami silang katanungan kay Patricia noon dahil siya po ay nagtaas kamao. Ano pong ibig sabihin noon? Illegal po ba na magtaas kamao na you can do that? Hindi, wag kang magano. Ito naman si Ilago, tatanga-tangahan lang eh. Alam mo naman ibig sabihin ng taas ng kamao. Parang nagmamaang-maangan ba? Ano ba ibig sabihin ng taas ng kamao? Masama po ba yung taas ng kamao? Last mo na yan ha. Last mo na yan. Cheer, you can do that as malaya po no yung ating mga kababayan for as long as hindi po gumagawa ng krimen. No, bakit po natin parang sinasabi na ang brain nito Magina eh. Ibig sabihin no, you are supporting the group that does that. Tama ba yung disco? Ibig sabihin, sinusuportahan mo yung kaya ka nagtataas ng kamao. Ibig sabihin yan, laban, pabagsakin ng gobyerno, di ba? Yan ang ginagawa nyo pag nagrarally, pabagsakin ng gobyerno, gaganong-ganong kayo. Eh bakit nang ganun si AP nun? Trip lang niya yun. Ano yun? Duterte siya? Duterte ganon? Ibig sabihin, sinusuportahan niya. Yun ang sinasabi ng mga congressman. Ay nako. Brian Villanueva, maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much. Na dahil lang po na siya ay may litrato na nakataas kamao. Hindi, te. Sana talaga nandyan ako. Barado talaga sa akin yan. Hindi kasi, ano to? Tama, patay mali siya lang. Anong ibig sabihin ng taas ng kamao? Sa tingin mo, te, ano sa tingin mo? Hindi, kunwari ngumarat ako. Mag-picture ako ng umangarat. Alam mo yung ngarat? Alam mo yung ngarat, di ba? Anong ibig sabihin ng umangarat ka? Kunwari lang, mag-picture ako. Eto, para sa'yo, Ilago, ngumarat ako. Ang sagot ko, ang sasabihin ko, para saan mo yung ngarat? Masama ba yung ngumarat? Wala naman ibig sabihin niyang ngarat. Ay, naku naman, common sense naman, Ilago. Ibig sabihin po ba nun, binibigyan na natin ng... Alam niyo na ba ibig sabihin siguro nung ngarat, di ba? Wira na siya. Ngayon uso pa ba yung ngarat na salita ngayon? Politicized lang. Na-politicize kasi yung community pantry. Dapat talaga hindi talaga politicized. Yawn. Kaya Miss Sara Ilago, maraming salamat ma'am sa mga katanungan po ninyo, no? Pero gusto kong bagatin muna. I think we overestimate naman yung capacity ng mga tao natin na magreklamo. Para bang lahat na lamang ng nasiservisyo ng community pantry ipabor sa ginagawa ng mga organizers. Babalikan ko po, tao po ang nagreklamo, hindi gobyerno eh. Tao talaga eh. Alam niyo po ba, ako sumakit din ang puso ko kasi ni-raise sila yung issue na tumaas ang kamao. Ma'am Sara Ilago, nung ako po nasa UP, ako po ang chair ng Forum for Rural Concerns, ang student arm ng KMP. Alam ko po yun. Nagaganyan po ako sa kalsada, ganun din. Kaya nalulungkot po ako na yung dating adikain natin pagiging aktivismo, ginawa na ng iba ng narrative. Ay, grabe. Ano? Ha? Hindi, di ba? Ako, ngumarat ako sa'yo ngayon. Sa tingin mo, hindi, kunwari lang naman. Kunwari lang ha. Sabihin na natin,
kunwari, naimbitahan ako, si Banat ba, inimbitahan sa hearing sa Congress. Sabay nginaratang kita. Tapos ang sagot ko, ano ba ibig sabihin ng ngarat? Hindi naman po ibig sabihin masama yun. Ano lang yun, trip ko lang yun. Parang pagsaludo sa'yo, ngarat. Di ba parang, ano yun, tanga-tangahan? Common sense, alam na nga ng tao yun na ganun. Sabihin, alam na binabastos kita pag ginaratang kita. So alam din ng tao pagka nagagaganyan ka, ang support mo ay pabagsakin ng gobyerno. Ganun lang naman kasimple yun. Ibig sabihin nun, yung community pantry, ginagamit ninyo para ipakalat yung ideolohiya na pabagsakin ng gobyerno. Yun ang sinasabi ng mga congressman na ito.